Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa bakbakang Pragnananda and Vidit, ka-teammate niya. Galit-galit muna sa board this time. Congrats uli sa Team India, no? Solid yan, dalawa na yan sa nitong nakaraang World Chess Olympiad. Parehong scorer din po yan. Pero this time, talagang kailangan nilang magbanggaan muna. Ang ginawa ni Prag, nag-E4, E5 si Bidit, Knight F3, Knight C6 at nag D4. Tinirahan ng Scotch opening para medyo maligaw-ligaw naman. Kasi syempre magkaka-teammate yan, nagkakaalaman ng preparasyon yan. Kaya hanggat maaari maitira nila yung medyo bago-bago na preparasyon. Capture, Knight X D4, Bishop C5, Knight B3, Bishop B6, Knight C3, and nag-Queen F6. Ano yan? 3 moves? Di ba? Yan ang mga naririnig ko eh. Grabe naman, ginagawa mong bata. Tini-3 moves mate pattern mo eh. Nag-Queen E2. Pero actually kakaiba po yung Queen F6 dito ni Vidit. No? Medyo ambitious move. May threat kagad sa F2. Pero syempre dahil super GM sila, interesting yan. Nag-Knight GE7, H4. Ayun. Ano? Okay. Idea ng H4 ay to play Bishop G5. Nag-D6, Bishop G5, Queen E6. So kaya hindi pinansin yung paparating na Bishop G5 kasi may tatakbuhan naman eh. Nag-A4, aba talagang grabe, parang alimango naman yung technique nito ni Prago. Naka-H4 na, naka-A4 pa. Alimango. Pero ang talagang bookline dito ay castle and ayun lang pala. Castle lang pala talaga queenside. Ngayon lang may naganap po novelty yung A4. Anong tawag natin dyan? Alimango, variation by Prague. Nag-A6. Siyempre, ambitious na naman yung pawn, no? Tapos mag-H5 or mag-A5, kukulungin yung bishop eh, no? Kaya kailangan may aatrasan. Nag-castling queenside, F6, Bishop E3, kinapture na, capture at nag-Bishop D7. Ayan, para pagka ganito po kasing nag-castling queenside, sinasabayan yan eh. King B1, di ba? Castle queenside din. Nag-G3. Dako, matindi na naman ang sundot. Puro may mga diin yung tira ni Praga. Rook HE8. So centralize the development of the rooks. Nag-Bishop H3 na. Nag-Queen C4. Takes. Nag-H5. Ayun. Tawag natin dyan. Kumakain ng space sa king side para magamit mamaya ng mas maluwag sa king side. Nag-H6. Bakit po gumaganyan? Kasi dumidiretso naman ang puti dyan. Okay, kaya binabarhan talaga yan. Queen F4. Ano plano ng Queen F4? Mukhang pupunta sa G4, ano? Tapos pressure. Nag-F5. Aba, yun, ginamitan na ng matinding pawn structure technique. Kasi pag kinapture po, takes yung queen, takes, and then knight takes F5. Magkakaroon ng mahinang double po ng puti. Nag-rook HE1 lang, support lang sa E4 at nag-knight E5. Ano plano ng knight E5? Improve lang yung knight o maaari yung isang knight mamaya ilalagay din sa C6. Knight D4, kumapture na, queen takes E4 and nag-rook F8. Tiniret ang pawn, nag-F4 at bumalik ulit. Takes, yun. Dito na bad move si Bidit. Dapat daw po ay queen takes E4. Tapos magda-knight A7 check muna. King B8, knight takes E4, and yun lang ang malalim. Yun ang malalim. Dito medyo kinapos si Bidit na may tira siyang knight G8. Ayan. Siguro nakita niya yan, naaninag niya yan. Yun nga lang, ang nakita niya lang is, paano niya babawiin yan? Merong knight C5. Yun ang mabigat. Di ba? Kasi hindi makapture, babagsak yung tore. Pag umiwas naman yung tore, magda-knight E6 naman, double. Di ba? Kung iiwas ang tore, hindi pwedeng sabay lang ng pero pwede na rin, takes. Winning pa rin, tingin ko, pagkadating sa pawn structure or sa rook and pawn ending. Pero pag rook E8, sapat na yung knight E6 double, winning pa rin, quality up. Ayun. Siguro dito kinaposibilidad na meron siyang knight G8 muna, iwas muna yung knight. Samantalang yung knight sa A7, wala namang paraan para maitakas. Ito na lang ang ginawang continuation ng computer. Takes.
Ayun. Pero slightly better lang ang puti. Medyo kinapos doon si Bidit, ano? Hindi niya natanaw na may ganun. Kaya ang naging decision niya, hindi niya kinapture yung queen. Nag-queen takes C6. Queen D4, good move. Ang ganda, oh. Atake sa pawn G7 at nag-rook F7. Eh bakit naman hindi nag-knight F5 dito? Depensa na, may atake pa sa G3 at sa queen. Papasok doon. Grabe yung mga sundutan, no? Sundutatious. Malupay sa mga malaman talaga yung mga laro ng Super GM, no? So, may atake na doon, may sundot pa doon. Nakakailang yun pag nakapasok ang queen doon. So, nag-rook F7, pasok pa rin. Rook E8, Rook D8. Ayun, dito na nagkakawindang-windang si Bidit. Bumibigay na yung nerve niya. Dapat daw po ay B5, yan ang accurate. Naku po naman. Paano naman magagawa yan? Tipong pag nag B5, tipong parang na-expose yung king, di ba? Sa itsura, sa mata, unang tingin natin, parang lalong pina-expose yung black king eh. Iyan ang mabigat dyan. Pero, balik tayo sa ginawa na Rook D8, sorry, hindi Rook F8. Rook D8 and nag-A5, ayun. So, natanaw siguro ni Prag na baka makatira ng B5 ba. So, nilagyan niya ng A5 para may pang-enpasan capture pero hindi naman daw dapat pigilan na yan. Dapat daw ang tempo ay binigay sa G4. Ay, mag-E5 ilalak talaga yung space ng king side. Kasi pag G4, hindi naman yan bitin kasi nga may hanging knight pa sa E7 eh. Pero ang plano ng G4 is to play F5 at makukuha yung square. E6, magkakaroon ng malakas na E6 square ang puti. Yun ang mga positional technique dito, pampalakas ng position, no? Pero nag-A5, balik tayo, nag-King D7, takas na, talagang ilang na ilang si Bidit dyan sa queen na yan. Nag-Queen E3, okay? Kumbaga, okay, takas ka na ha, dito uli ako, ayun, may sundot uli ng check sa E6, at nag-King E8, another bad decision by Vidit. So, ang plano niya kasi parang dito niya ililipat sa king side. Ayaw na niya dun sa kabila kasi nga sinusundutan ng queen dun eh. Pag king E8, pero bad move eh. Dapat daw rook DF8. Ayun. Okay naman magstay yung king sa sentro ah. Pag chumek dito, king D8. Tapos mamaya may baba queen D7. Wala pa naman. Okay pa naman eh. Pero medyo talagang may pressure, may nerve eh. King E8. At dito, ayun mga kamatya. Sige po, pakiguess nyo yung napakagandang ginawa dito ni Prag. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa nakakita. Knight D5, ang lakas niyan. Simpleng tira, pero may impact kagad. Ayun, threat yung knight sa E7. Nag-rook D7 at dito po, nako, grabe laki ng evaluation bar na itinalo, no? Boom! F5, yun ang mabigat. Pang-press talaga, pang-ipit. Itong F5, ang idea ay to push F6. Yan, may mga ganun. Pag kinapture and queen takes H6, may threatening knight takes F6. Basta ito yung paparating, ang dami na. Sangay-sangay, nag-queen C5. Sa kagustuhang mai-queen to queen, pero parang walang tinira si Bidit dito, no? Wala, hindi naman kakainin yan eh. Ang lakas na naman po. Last shot na talagang naparesign si Bidit. Queen E6, sugswang po ang position. Sugswang. Bakit naging sugswang? Walang paraan ang king or ang black na gumalaw. Laging may maiiwan. Hindi naman pwedeng gumalaw ang mga tore dahil may capture sa E7, magkukulang ng depensa. Bakit sugswang? Ano ba threat? Halimbawa, kung ang gawin ay C6 para mapatira lang natin, may knight takes E7 na. Pag yung isang tore ang pinang-capture, may sundot sa G8, matchas! Ang sakit naman ng pagkakamatchas. Pag kinapture naman ng isang tore, doon naman sa kabila, matchas! Ay talaga, oo. Ni pang ginawa ni Prag sa kanya. Ang lakas ng ideas ni Prag, ano? Kahanga-hanga, Grabe. Kung tutuusin, parang nasa opening part pa lang eh. Pero middle game na to. Pag Queen E6, the position is in sugswang.
Yan po yung wala na talagang magagawa kasi ka-capture na, dalawa yung naka-abang na matchas, oh. Grabe, pumatak yung alimango variation. Grabe, nakaganon, no, sa opening. Pumatak, ah. Maraming salamat po mga kamatchas. Sana po natuto kayo. At ito yung kanina, ka-teammate lang naman nila Magnus itong si, ni Magnus si Prague. So, pero talo sila Magnus sa team nila MVL. Okay? Nakita na natin kanina, posted lang po sa ating YouTube. Sa mga di pa nakakapanood, panoorin nyo po Magnus Carlsen versus MBL. Posted lang sa YouTube natin. Okay po, bago tayo magtapos, sa mga gustong mag-try ng ating online training, ako po yung nagtuturo doon mga kamatsas. Ang ating registration form ay nasa comment section below, nakapin lang. Try nyo lang po para maka-experience kayo papaano ba magturo si Coach Naba. Okay, at marami pong nagjo-join. Meron tayong daily practice sa Liches at meron pang final tournament na may premyo po 'yon, no? So sali na po kayo. May training na, may premyo pa. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.